at Jerome, paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter bilang sila Carmela, Carmelita, Juanito at Leandro? Kasi huli natin pag-uusap, story one pa lang, hindi pa kayo nagsisimula sa filming. So ngayon na nagsimula na kayo at ongoing yung filming, paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter? Sa akin, sinapuso ko nung paggawa ko. First time kong ginawa sa career ko yung enumerate ng nuances. Usually kasi nami-memorize ko yan sa utak ko pagdating sa set, gano'n na. Pero ito, simula nung dito, nung nabasa ko na nung kalahati, nung nakaraan pa. Habang sinasabay ko sa script, ginagawa ko na ng karakter, kung paano lahat, nakalagay sa script ko, binumbine ko. Ultimo sa pag-good morning pa lang, Tagalog ko nang ginagawa sa kanila. Pagbiroan kay Heaven, kina Direk, pakikipag-usap, nagiging mas malalim yung Tagalog at naisa puso ko siya in a way na tinitignan ko kung paano niya tignan yung mga bagay. As simple as nung eksena natin kahapon na kay Sampaguita, kahit wala pa doon sa Sampaguita, iniisip ko talaga sa Sampaguita, ano yung pakiramdam na matagal mo siyang hindi nakita. Pagkatapos ng pyesa sa San Ildefonso, talagang pinuntahan siya. Mga ganun, yun more on sa akin. Talagang tinitignan ko kung ano yung nakikita nila. Yeah. Joseph, Leandro? Actually, hindi pa ako nagsisimula mag-taping. But, Bukas. yeah, bukas. So, but yeah, it's the same thing, you know. The more na hindi pa ako nag-taping, iniisip ko lang, well, at least I have more time to prepare. And it's such a luxury na, you know, marami akong time. Kasi hanggang ngayon, binubuo ko pa rin yung karakter ni Leandro. Iniisa-isa ko ang bawat karakter, kung ano bang relasyon ko sa mga, you know, sa mga karakter na yon. And paulit-ulit ko rin binabasa yung script kasi ito ang unang proyekto na mahihirapan akong mag-adlib kasi napakalalim ng mga Tagalog. So hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko yung just mga previous projects ko. And yeah, I'm very thankful kasi ibang challenge yung kinakaharap ko ngayon. And yeah, I'm just really excited and so eager to start. Binibining Heaven? Sa akin, hello? Sa akin po kasi, 10 days na po kami nag-shoot. So, ano po kasi ako even sa mga iba kong characters, sa mga first 2 days, doon ako medyo nangangapa. Pero pagdating ko po kasi ng set, I make sure na parang natural na siya. Pag nakadamit na po ako, pag nagbabasa na po ako ng script, pagkasama ko na po yung mga ibang characters na nakadamit din, parang it comes naturally. So, ganun po ako yes po. Direct, curious po kami kasi syempre malaking porsyento ng storya ay medyo period. Paano nyo dinirect yung mga millennial actors natin at be in the period scene, kumbaga? Dalawang aspeto yan. Ang una, which I think is the easier one, is yung ang pagkilos, the demeanor, the mood, the tone ng mga panahong yon, at paano gumamit ng mga bagay na usually ginagamit natin ngayon ng parang baliwala lang na ng mga panahon na yon ay may ibig sabihin. Kunyari, ang pagpaypay ng mga babae, paano nila ginagamit, gaano kadalas, para saan, kung sino lang ang pwede gumamit, mga that's the easier one because sabihin mo lang yun, i-guide mo lang yun, then it becomes easier. The more challenging and difficult one is to prepare them para dun sa journey ng character nila. Kasi ang lawak lalo na sa character ni Carmela na magsisimula sa panahon ngayon, will travel in time, tapos babalik, at hindi pa tapos, may iba pang journey yun. So kung saan pupunta. Yung ganong preparasyon. First time ko nakatrabaho si Jerome tsaka si Heaven. So alam nilang makulit ako sa pinakamaliliit na bagay.
alam ni ngayon na-discover nila na para sa akin, ang isang emosyon iba't ibang level, iba't ibang nuance, iba't ibang cue. So habang tumatagal, na dinedirect ko sila, nagkakaroon kami ng common language. So mas naiintindihan nila ngayon, mas bumibilis, pero whether mabagal o hindi, bilang director, ang pinakamahalaga sa akin lagi, tama ang puso eh. I will always go back to that eh. Tama ba ang nararamdaman? Sincero ba ang nararamdaman? Kasi kahit tama ang kilos mo, at tama ang costume mo, at napakaganda ng ilaw natin, iba yung cinematography ng trabaho, napakaganda talaga. At ang ganda ng bihis, kung mali ang puso, may diskaril yun eh. So lahat ay laging nagsisimula sa puso. Dahil sa araw na namin ginagawa, mas yon ang nakakasanayan nila. So when they talk about characters, or we talk about characters, we don't talk about the looks, the demeanor, the tonality, not just that. We talk about the heart and the journey. Yon ang mas mahalaga. Talaga naman pong kaabang-abang. Maraming salamat po at mabuhay. Salamat po, Liga Digital. Susunod si Alan Zancon. Assignment naman po sa part na dahil part po ako ng script, so aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena and binabahagi po nila sa akin yung mga shooting, taping, shots, ganyan. At sa puntong yun, lagi ko po naiisip, kailangan din po natin unawain yung mga readers and yung mga fans na nag-aabang kung bakit nagiging ganoon yung sentimento nila kasi wala po silang kumbaga idea kung ano po yung nangyayari behind the scene. Wala naman pong humiikot ng mga leaks or nag-leak yung script, yung ganyan. Kumbaga, looking forward po ako sa magiging result ng pinaghirapan po nila direct at ng cast. Dahil tiwala din naman po ako na ginagawa po nila lahat. Kumbaga, ramdam ko po yung passion nila sa proyektong ito at sa oras na ma-release na rin po yung series, ayun po, kumbaga, excited din po ako ibahagi sa inyo yung pinaghirapan din po nila. Direct. Ngayon yung muling araw, Ang material ay may lalim pero may accessibility. Yeah. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. Ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon, kung paano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang profesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito yung para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon, at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayong magkakamali. thank you.